Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. May buntag sok Sergeant Pebero a 4 na tuig 2016. Nasabi ba kamo mga kabrigada today in history ha? 1899 doon ay natabong shooting incident sa usa ka tulay dito sa Santa Mesa, Manila, San Juan Bridge mga kabrigada. Gipusil sa usa ka Amerikano si Private William Walter Grayson, ang usa ka sundalong Pinoy. Doon siyang kamatayon. Among insidente mga kabrigada ni bunga og nahimong mitsa sa gitawag nga Filipino-American War. Nahuman ang Filipino-American War mga kabrigada 1901 sa diyang maaresto na si General Emilio Aguinaldo. Para sa dugang pang mga impormasyon, mga giya ug mga trivia, tutok lamang kamo sa Morning Hataw. Ako si Brigada June Mendoza. Ikaw na talaga ang best in history, Brigada June. So dapat mga chikiting, you should tune in very early sa Morning Hataw aron makatuon mo kagaya kay Brigada June og kaning mga tidbits sa atong history. Because if you don't look back, you are really not going to where you are headed. Charot, mga ingon ana siya. Good morning everyone! What a beautiful day. Aron nga mag-stretching kita, no? At syempre sa atong pag-stretching, mas maayo ko ubanan nato na once again og PowerCell Soya Coffee para mas lamian gyud kasi syempre you're on a fast for the whole night. So dapat sa morning, una yung mga imnon aside from water would be that nutritious na kape and make that PowerCell Soya Coffee. Ayan. Ubani kami sunod sa usa ka oras nga fun and updates diri lang sa Morning Hataw. Kinisi ka, Brigadang Leila. Yes, mga kabrigada. Good morning po, Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Syempre, mga kabrigada, let's start our day with a smile. O syempre, sugatan ta ang adlaw nga walay negative o puros lang positive. O syempre, love, love, love ta mga kabrigada ha. Alang sa mga estudyante nga nagproblema, alang sa ilang mga pimples, eto naman Sir June. Tungkol sa nagpulaw-pulaw sila, kaya para lang mapanindot ang ilang mga projects, mga assignments and everything. Syempre mga kabrigada, worry no more tungkol kaya na ang tubag sa iyong problema, ang Guard C Calcium Ascorbate. Syempre makapawala ni sa itong mga bugas-bugas. And of course, makapahamis pa sa atong kutis. Sama na ako, o, diba? Eto na mga kabrigada, kinigihapon, Brigada Jessa Laduna. Alright mga kabrigada, kaganang pag-abot na ako din mga kabrigada. Abi na ako kasal din sa opisina, kaya nga ako mga partner nakaputi tanan. Unsa may naa sa get up ron nga all whites man ang motif? Oo, unsay naa sa sa plano ni Ma'am Charmaine Enerio, yun lang naman eh. Siya kasi yung nagpaplano na aming yeah, so not forgiving, grabe. Mag-goal na rin ako, Jess, papapayat na talaga ako. Sobra. Look at my face! Sabi ko, Sir June, Atili, para ka ikakasal. Tapos ako yung bridesmaid. Promise! Yung sabi ko kanina. Hindi! Ang sabi mo, parang may parang ikakasal tayo. Ay, yun pala sa... Ay, atik-atik pa dyan ka. Chuchu! Kasalin mo na siya. Kasalin mo na siya. Kasalin ha? Ayan, sige na nga mga kabrigada. Eto, mga kabrigada, daghantag mga balita, informasyon, nga sarang yung mahibaluan, dili lamang sa Morning Hataw. Kaya Sir June, i-push mo na yan. Para sa mga dugang mga balita, nina ang Hataw Balita. Sa karong haduol na ang Valentine's Day, nagka-problema mga flower vendors katubang nagabaligya og mga flowers tungod sa usap apektado sila sa ilang negosyo tungod sa hulaw. Apan dili lamang hulaw mga kabrigada ang nagpahasol kanila gani hinguman ang pag-atake sa mga insekto sa bulak. Todo amping karon mga kabrigada mga flower vendors sa pag-atiman silang mga bulak nga rosas aron nga dili madaot og mahalin pa sa umaabot nga adlaw sa kasing-kasing o Valentine's Day. Mado pa sa mga vendors nga naapektuhan sa hulaw ang ilang mga bulak tungod gamay lang ang gasupply kanila og kinahanglang kanunay may tubig ang ilahang mga tanom. Dugang pa nga dili lamang hulaw ang nakaapekto kanila apan apil na nini ang pag-atake sa mga insekto sa ilahang mga pananom. Lagi sir, dili kayo nung daghan ng tanom karon. Tungod sa init tapos sa kuan nga daot. Tapos ang area balik-balik ka nun. Diba ang bulak? Ug dangano noon sa kaning mga mananap, mauna siya. Mananap lang kalaban. Kanina failure meron kay sa mananap sa kung sa spray ba. Di madala. Kaluoy man. Pero guys ha, kung wala yung mga flowers, chocolates, and pocketbooks will do.
Ayan. Support na lang. Oo, moral support. Anyway, sa laing bahay niubos ang produksyon sa kopra sa munisipalidad Saglan, probinsya Sarangani. Human nga 7 ka barangay Saglan ang naigo sa El Nino phenomenon nga maoy nagpahaso sa kinambuhi sa mga mag-uuma. Sa gipagawas nga listahan sa Municipal Agriculture Office Saglan, Sarangani Province, 7 ka barangay ang direktang naapektuhan sa tukmang kainit o hulaw. Pagbutiyag ni Virginia Musa, Municipal Agriculturist, nga 50% sa yuta Saglan ang dunay tanom nga lubi o 35,850 ka ektarya ang naapektuhan gayod sa kainit. Kay baluan nga gibantog ang Glan nga Coconut Queen of the South apan tungod sa grabeng kainit. Niubos na ang produksyon sa ilang kopra, hinungdan nga taas ang buying ni ini karon. Gikalipay man sa mga mag-uuma ang taas nga buying, apan matod nila mag-unsa kini kung hinay ilang produksyon. Siyempre, no, example, kung 5,000 ang nuts mo, nagawa na lang na 3,000 nuts. Ganun ka dahil sa kaliit na rin siguro ng mga bunga. Sa part nila, talagang losing na sa mga harvest. Wala na talaga silang daw na ma-harvest. Ganun. So, ang namin standing crop, hindi muna kami magpapaano sa office. Sabi namin, huwag na lang kayong dahil dun sa, yun nga, nandiyan yung calamity na, i-consider natin calamity na talaga yun ng rice. Mga kabrigada, gawa sa El Nino, dugang dagok usab sa mga mag-uuma sa Glan, Sarangani Province ang pag-atake sa mga pesteng ilaga sa ilang kahumayan o kamaisan. Gani state of calamity, posibleng ideklara sa Barangay Baliton. Posibleng magdeklara og state of calamity sa Barangay Baliton sa Glan, Sarangani Province. Human nga direkta usab silang naapektuhan sa hulaw. Apektado usab sila sa mga pesteng mga ilaga. Matod sa Barangay Captain sa Barangay Baliton nga si Robinson Tao, nga 100% sa ilang gisakupan ang gipeste sa mga ilaga. Dugang paniini nga 27 kapurok sa barangay, 4 kapurok ang kahumayan nga giatake sa ilaga og 20 kapurok ang apektado sa ilang kamaisan. Gumikan sa pag-atake sa mga ilaga sa kahumayan, ni gamay usab ang ilang produksyon sa humay. Diin undang-una sila sa pagtanom, lakip na naapektuhan ang mga negosyo usab sa mga rice o corn millers. Ang mais, bagong tanom, mag-aksog turok, kaluto na sa ilaga. Kahumayan mo, gyapon. Bisan mga kahumayan diri sa Basakan. Ang uban na mag-aksyon na og laya kay paakang kuan ginaubod sa ilaga ang kuan ba, punuan. So far kami karon i-session na mo og ma-take up na muna. Kay instruction na pod mi mag-kuan og state of calamity. Sa mga pet lovers nato, may hatag karon og tips ang buhatan sa City Veterinary Office ngadto sa mga nag-aalaga karon og mga hayop tungod sa ubay-ubay ng mga giamumang iro ang naapektuhan tungod sa hulaw. Tumalan ni Dr. Emilio Gargaran, Chief Animal Health Control sa City Vet, nga apektado ang mga giamumang iro sa kainit nga nasinatian karon sa dakbayan. Ingon man ubay-ubay nga mga pet owners ang midangop sa ilang buhatan aron magpatambal sa ilang mga iro. Maro pa kang December ang gibati karon sa mga iro nga naapektuhan sa ilang utok. Oy, sigon ni Gargaran nga aron makalikay sa sakit ang iro, kinahanglan nga makatulo sa usa ka semana paliguan ang inyong mga alagang hayop, hatagan og proper ventilation, saktong tubig ug limpyong pagkaon. Nagpahimangno usab ang City Vet nga kung dunay gibati ang mga iro, dalong kini sa duol nga veterinarian. Common karon is like for example, common one is the distemper, which is kwan siya sa high temperature. No, so kung kwandre ang atong gina-kwandre is para i-reduce lang yun nato ang fever, so naghahatag tag mga tambal para sa lagnat. Kana lang siguro kanang mga dog keeper nato o dog owner na ang ilang iro wala pa napabakunahan, so natawag nato sila nga dalon nilang iro dire sa opisina for rabies vaccination. Nanawagan karon ng mga public utility vehicle drivers sa munisipalidad sa Pulumulok ngadto sa hintungdan nga buhatan og opisyal nga aksyonan ang ilang mulo kalabot sa sobrang singil sa tiket. Matod sa mga PUV drivers sa Pulumulok nga dako ang ilang lugi, gumikan sa gipatuman sa munisipalidad may kalabutan sa pagpaningil og tiket. Dugang pa nila nga pugsanon pa silang ginasingil bisan pa man nga usa lang ang ilang pasahero. Kay baluan nga ang tiket may moabot og 30 pesos ug dakong lugi sila kun usa lang ang ilang pasahero.
sitwasyon dati nga ni manggod mahatag sa isa kadlaw kadua okay na. Basta makahatag ka karon lahi naman kung sanay man. Usahay ginapanaw pa nila pasahero. Pasahero kung halimbawa darbisya lamang ug lamang 15 lang pliti ana. Karon ang ticket 30 pesos. Lugi kayo mi. Tuiga maglala naman. Kay isa lang kabuok among pasahero, duwa. Piliton gid mi nga kuan mi ticket. Kung wala mi ticket, pabalikon mi bulaong. Ayan mga kabrigada, ako personally taga Polomolok ko, so I feel sa mga aligot-got sa itong mga drivers diya ha. Bisan duha o tulo rami pasahero, bayad gihapon sila. O ito na mga kabrigada, lain pang balita, mag-atubang og kasong may kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tulo ka dinakpan sa Polomolok PNP sa gipatumang search warrant. Nailhan ang mga dinakpan nga silang Jupiter Nufiel, 31 years old, kanhid gwardya. Bernie Gonzales, nga pulos taga Purok, Masipag, Barangay Cleanan 6, Polomolok. Og si Alfredo Arcolas, 22 years old, og residente sa Barangay Mabuhay ning Dakbayan. Kahibaloan nga unang giimplementa sa panimalay ni Nufiel ang search warrant. Og sunod sa panimalay ni Gonzales, nga pulos nagkuhaan og ubay-ubay nga sachet sa shabu. Ang mga dinakpan, ang tigamitan o ginadiling droga. Nasaran nga nasikop lamang si Arcolas tungod na aktuhan sulod sa lawak sa mga dinakpan. Sa karon, balhog na sa Polomolok PNP ang mga dinakpan. Formal nang giablihan kagahapon adlaw mga kabrigada ang ISRA Amit 2016 kundiin libuan ka mga atleta ang mitambong sa gipatigayong sarang Sok Sargent Regional Athletic Association kon ISRA Amit. Nasaran nga mga partisipante nagikan sa 5 ka syudad nga mao ang Jensan, Coronadal, Tacurong, Cotabato, Kidapawan City, samtang anausab ang mga delegado gikan sa probinsya sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato ug Sarangani. Kay baluan nga hugot usab ang gipatumang seguridad sa kasundaluan ngadto sa mga players. Halos 70% ng andam ang Kalilangan 2016 celebration. Kini ang gibutiag ni Professor Al Nezar Ali, ang Culture and Arts Director sa maong kapistahan. Nasayran nga tema sa maong piyesta ang Jensan and Beyond, Connecting Cultures, kung diin focus nila ang pagkaon o pag-abot sa mga nagkalain-laing tao sa kalibutan. Tungod haduol na ang selebrasyon, nagsugod na sila sa pagtukod sa nagkadaiyang parte-parte sulod sa Oval Plaza. Kay baluan nga magsugod kanong Pebrero 22 hangtod Pebrero 27 ang kapistahan. At eto na mga kabrigada ha, ang giatangan sa mga taga-Barangay Fatima ang nahitabo kagahapon nga Brigada Video K Challenge. Gidagsa sa mga residente sa Satellite Market sa Barangay Fatima ang Brigada Video K Challenge Elimination Round. Halos mabot sa 20 ka mga partisipante ang misalmot alang sa pagpakita sa ilang talento sa pagkanta. Apan usa lamang ang nagpatigbabaw kuna sa gitudlong first place si Don Marie Cinco, nga residente sa Purok 13 Satellite Market, sakop sa maong barangay. Gikanta ni Cinco ang awit ni Faith Cuneta nga Pag-ibig ko'y pansinin. Sa karon, atangan ninyo mga kabrigada ang Brigada Video K Challenge diha lamang sa Purok 2 Barangay Fatima. Og ang mabot mo apil, palista lamang kamo sa Purok Chairman. Ang semifinals sa Video K Challenge kay matunong sa selebrasyon sa Kalilangan Festival ning Dakbayan karong Pebrero 25. Alright mga kabrigada, atangin ninyo ang semifinal sa atong first Brigada Video K Challenge din sa Oval Plaza ato sa pagpahigayon usab sa atong Kalilangan Festival. February 25 mga kabrigada ang atong semifinals. Ayan, kita-kits din na sa Oval Plaza. And syempre pa, dapat you should kanibang patronizer on. Ang atong kapistahan ba, isa sa mga kani awardees sa Department of Tourism in their kaning culture category this Kalilangan. So, para kita maka-experience din gikaingon nga national awardee nga festival, no? Dapat kita mismo maglaag-laag og magkita-kita karong February 25 once again, right? That's super true. And syempre, sa mga midaog, sa matag barangay, suportahan ninyo inyong pambato kay basig siya na ang pinakaunang graduator sa atong Brigada Video K Challenge. Og syempre, makakuha sa mga produkto sa Brigada
Healthline products, and of course, dugang pahalipay alang sa inyong tanan. O gagawas na Brigada Lela, Brigada Jessa, katong winner sa atong semifinals, ang iyahang barangay, makadawat usab og dunay pahalipay usab ang Brigada Mass Media Corporation dito sa barangay mismo sa konseho Doon na sila share para magamit usab nila sa ilahang pag-operasyon sa ilahang mga barangay. Ay, very good. So, dapat full support gayud kita sa atong mga contenders. Aron kay kita, makabenepisyo nun po. Di lang ang kanang singer din ha, nga in town na ning kamot. Pati kita nga naglingkod lang. Maka-appeal. So, gusto yun rin ni Patty kasi meron silang live guesting sa Harana. O, di ba? Grabe ang break. No? So, i-break mo na yan. Go na, sali na. Siyempre, salamat sa Kalilangan Foundation o sa atong Brigada Healthline Corporation nga may sponsor ninding atong First Brigada Video K Challenge, mga kabrigada. Yes, and before I forget, we would like to congratulate siyempre etong ating mga taga-MSU Brigada June kasi sila yung nag-organize ng Kalilangan 2016. Congratulations to you. Which reminds me to say hello to Kuya Ting and of course to the Vika or the Vice Chancellor for Academic Affairs. Yan. Javiera. Eto na. Eto dapat ikaka-excite na ito. Atong siren karon mga kabrigada kung paunsa ginahimo sa ang marinated bangsi. Wow! I like favorite! Magsyagit. Noon sa gayud katatak nga produkto sa Maitom. Serengeti Province, pinaagi ni Brigadang Patty V sa segment nga, Nasayod Ka Ba? Nasayod ka ba kabrigada nga ang Bangsyo Barongoy kay ang paglupad niini kay usa lamang ka defense mechanism aron nga dili gayud sila madakpan o makaon sa mga dagkong isda. Ang kapaspas sa paglupad sa bangsi kay moabot og 70 kilometers per hour. Og nasayod ba kamo kabrigada nga ang labing dugayon nga paglupad sa bangsi kay 45 seconds nga natala sa Yakushima Island dito sa nasod Japan. Og nabuak niini ang record nga 42 seconds. Yes, mga brigada! Hello! Oy, na ako diri ha sa old poblasyon sa Maitom, Sarangani Province ha. Diri gyud mismo sa ilang baybayon, o di ba? Kita nimo ang mga pagkuan ana-ana sa mga balod, o di ba? Og makita usab nato ha, fresh from the sea ang paghabwa sa bangsi. Fresh from the sea, bangsi. Di ba? O mga brigada, o ginapadulong kaniri, gina-drop kaniha sa ato diri mismo sa baybayon. Na sila ginakuan diri murag payag-payag diri ginatimbang-timbang ha. Og diri usab mga brigada, diri pamalit ang ato ang mga kabrigadang taga Maitom aron nga himuon nila marinated bangsi nga usa sa mga produkto diri sa Maitom. O sayron ta mga kabrigada ha, ang marinated bangsi. Aron nga sayron ta kung paunsa ang paghimo og marinated bangsi nga sikat gayud sa Maitom, Sarangani Province. Atong makahinabi si Nanay Natividad Cabeje. Ang una namin gagawin, tatanggalin namin ang kaliskis. Yung pakpak niya. Pagkatapos, hiwain namin yun. Tapos, pagkahiwa, tatanggalin yung hasang at saka yung laman loob. Pagkatapos nun, babrasa na namin tanggalin yung dugo. Pagkabras yun, babad namin sa tubig. Pagkatapos yun, i-drain naman namin. Haluan namin ng asin. Pag yung hindi na madulas ang isda, yun na. Tapos, namin, lalagay ng first topping. Pagka lagyan naman ng asin, lagay naman ng isda, lagay naman ng asin. Pagkatapos niyan, pagka umaga, isusok naman namin sa tubig para matanggal yung asin. Paano yung ginagawa yung marinating? Ganito, ang una yan is ibabad namin sa suka. Suka lang muna. Pag maluto na siya sa suka, may suka kasi na may may paminta, bawang at saka bitsin. Ilalagay naman yan namin.
After 10 minutes, 5 minutes, haba na yun. Pagkatapos yan, ibibilad namin. Kung minsan medyo tuyo-tuyo na siya ng konti, inahaon namin. After naman noon, pagkakuha nyo, pagkahaon, saan na siya? Ibabalot na? Ibabalot namin, andyan sa freezer. Ilalagay namin sa freezer. Matud pa ni Nanay Natividad nga dugay na siyang gahimo og marinated bangsi. Tungod abunda kini sa ilang lugar og ilabi na nga iya kining panginabuhian. Food supplements dili lang pangpalagsik, pangpapayat usaba. Ang mga food supplements ang dili lang ilado, isip pang remedyo sa pipila ka mga sakit, apan ilado usab kini isip usa ka pamaagi aron mapaubos ang timbang. Susama na lamang sa pipila ka mga sakit sa kalibutan. Napamatud-an nila nga ang mga food supplements ang adunay dakong tabang o benepisyo sa kalawasan. Ang sikat nga singer nga si Jennifer Lopez ang aminadong gagamitan sa mga food supplements isip pag-maintain niini sa iyang pamustura. Gawas sa pagpahigahan og ehersisyo sa maong singer. Matud pa niini nga gidungan usab niya og pagtumar sa mga food supplements aron na maangkon niini ang nindot nga porma sa iyang lawas. Sumala pa sa mga eksperto nga dili lamang pagpanindot sa postura sa lawas ang makuwang benepisyo sa mga food supplements apan dakong tabang kini aron nga maprotektahan ang panglawas sa nagkatag nga nagkalain-laing balatian. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule. Laban mo to.